Okay, gusto mo maging BA pero hindi mo alam kung saan magsisimula? This is another part of the series. Okay, BA Starter Series Part 1. Piliin mo muna kung ano yung ipupursu mo. Ito yung unang mali ng mga beginners. Nag-aaral ng lahat pero walang napupursu. Hindi nila alam kung anong klaseng role yung gusto nilang applyan, pero nag-aaral sila, nagre-research sila, pero hindi nila ma-pinpoint kasi sobrang daming distractions. Kung gusto mo maging VA, wag ka muna mag-apply. Umili ka muna. Una-una mong gawin, alamin mo yung options mo. Buksan mo yung Google, buksan mo yung YouTube, libre yan. Search mo, types of virtual assistants, VA tasks for beginners. Makikita mo yung roles na admin VA, lead generation, social media, data entry, customer support. From there, dun sa listahan ng mga makikita mo, syempre, tignan mo kung ano yung mga ginagawa nun isa-isa. Kasi pag diniscuss ko siya isa-isa dito, isang buong training na siya. So, kailangan mong basahin. Ano ba ginagawa ng admin VA? Ano ba ginagawa ng lead generation VA? Ng social media VA? Intindihin mo siya. Then from there, pumili ka ng isa. Hindi dalawa, hindi lima, isa lang. Tanong mo sa sarili mo, saan ka dito dun sa lahat ng mga yon, saan ka medyo familiar? Saan ka mabilis matuto? Alin yung kaya mong gawin kahit basic pa? Example, mahilig ka mag-scroll, marunong ka mag-captions, tapos marunong kang mag-edit ng content. Pwede ka sa social media. Okay ka sa research. Kaya mo mag-build ng list, makipag-usap through DMs sa mga possible na customers or possible na client. Tapos marunong kang mag-handle ng data, Google Sheet. Pwede ka sa lead generation. Kung organized ka, kaya mo yung mga admin tasks, mga Google Docs, Google Sheet, yung mga ganon, calendar management, email management, pwede ka sa admin. I-match mo sa reality kung ano yung alam mo based dun sa mga napag-aralan mo before sa school, ano yung ginagawa mo araw-araw, ano yung hilig mo, or ano yung experience mo sa work kung nagka-work ka na. Wala ka pang work, okay lang. Ano yung mga experience mo sa school? Ano yung experience mo sa mga ginagawa mo sa araw-araw, yung mga previous na mga tasks. Kunwari, nagtitinda ka ng titinda ka sa tindahan, nagbabantay ka ng tindahan before. Ano yung mga natutunan mo while doing that? So, kapag nagtitinda ka sa sari-sari store, ano ba yung matututunan mo? Unang-una, pagko-compute. Marunong ka sa math. Pangalawa, pakikipag-usap sa tao, pakipag-deal sa tao. So, parang pasok siya in a way sa pakikipag-usap sa tao, like customer support, pwede yan sa lead generation kasi kaya mong makipag-usap sa ibang tao. Pero syempre, alam nyo naman, kailangan marunong kayo dyan sa English kapag lead generation yung pinasok nyo. So, yun yung mga titignan nyo. Aside from, kunwari, marunong, nung high school ka, naging part ka ng mga clubs or whatever, ano yung mga responsibilities mo doon, tapos ipunin mo siya, ano yung mga strengths mo, ano yung mga weaknesses mo, tapos i-match mo siya doon. So, for example, strength mo yung makipag-usap sa tao, pero weakness mo na makipag-call kasi hindi ka masyadong magaling mag-English. So, doon ka banda sa DM setting, hindi ka papasok doon sa call setting kasi may kasama yon na pagko-call sa mga client. So, ganun yung kailangan mong gawin. You need to do your own research. Hindi mo kasi yan pwedeng tanungin sa akin na, Miss Reg, ano po yung pwede sa akin? Hindi kita kayang sagutin. Why? Hindi ko alam yung strengths mo, hindi ko alam yung background mo, hindi ko alam yung mga pinagdaanan mo na possible makatulong kung ano yung pwede mong i-pursue as a VA. Kailangan mong mag-spend time, kailangan mong mag-effort to find kung ano yung tamang dapat mong i-pursue na role. Kasi nga, dito madalas kayong nai-stuck. Nai-stuck kasi kayo kasi pinipilit nyong aralin lahat. Also, pinipilit nyo na itanong sa iba kung ano yung dapat na gawin nyo. When in fact, kayo yung dapat yung nag-aaral, kayo dapat yung nagre-research para sa sarili nyo kasi para sa future nyo yan. So, kung yun palang pagre-research kung ano yung makakaganda sa future mo, hindi mo kayang gawin, then hindi ka pwedeng maging VA.
Yun yung real talk doon. Kung hindi mo kayang mag-effort para sa sarili mo, para sa ikabubuti ng buhay mo, well, hindi para sa iyo yung pagiging VA, and I think you need to stop ngayon pa lang. Kasi kung yung mga basic na yun hindi mo kayang gawin, then hindi ka pwedeng maging VA. Next, after mong i-match sa reality, hindi mo kailangan na magaling agad ha. Kasi nga, nagre-research ka pa lang, di ba? Kung ano yung mga kailangan mong gawin. Meron pang next step dyan. So, kung alam mo na meron ka nang napili na isa, then, list that down, take note, yun yung gusto mong i-pursue, then, stop ka muna. Ang next mo na gagawin is to commit. Mag-commit ka once nakapili ka na yan lang muna yung focus mo. Walang lipat-lipat. Ang hilig nyo kasing ma-distract. Na pag may nakita kayong another position, sabi, ito na lang ako. Kaya wala kayong natatapos kasi puro kayo simula. Okay? Kung hindi ka makakapili, wala kang masisimulan. Simple lang. Kung kung wala kang masisimulan, kung puro ka simula, wala kang matatapos, wala kang magagawa, wala kang paroroonan. Okay? So, yun yung kailangan nyong gawin dito, itong part na to. So, once nakapili ka na, let me know sa comment section kung ano yung napili mo, ano yung napagdesisyonan mo. Kung merong hindi malinaw, ask me sa comment. Pero wag nyo akong tanungin kung ano yung para sa inyo. Kasi hindi ko buhay yan. Buhay niya.